may bago tayong bolang susubukan. Itong 15 grams, tsaka 14 grams. Unahin na natin itong 15 grams. So bago natin ikabit, timbangin muna natin. So yan guys, 15 grams. Anim to guys, same size. Kasama isang nakatago. Tatlo naman yung ganito. Yung isa nandito pa. Yan isang mahaba sa gitna. Yung isa. Mag-sapin lang kayo guys pag nagdi-DIY kayo. Para hindi magagasgas yung mga piyesa nyo tsaka yung mga tools nyo. So yan na guys yung itsura ng panggilid natin ngayon. Naka JVT pulley set na tayo. Yun yung bolang gamit natin dito, 16 grams straight. Yung naka JVT clutch bell na tayo. Ito yung latest na kinabit natin, yung clutch assembly. And naka 1K na rin tayo na center spring na JVT din. So ang gagawin lang natin ngayon guys, palitan natin yung bola. So from 16 grams, try natin yung 15 grams na straight, tapos 14 grams straight. Gamit lang tayo dito ng 22mm na socket. Yan, may matabang washer yan. Ito yung bago nating drive face. Kasama na to sa pulley set. Yung kumpara sa stock, 13.5 degrees na to. Yung stock kasi 14 degrees. So ang epekto rin nito mas okay sa acceleration tsaka sa dulo. Usog lang natin tong belt. Parang may mga talsik ng grasa. Yan, malinis na. So ito na guys yung bola natin, 16 grams. Check natin, wala namang kanto. May isa kasi nag-comment, nakakanto raw ng bola yung yung JVT pulley. So wala namang kanto yung sa atin. Alright, so kabitan natin tong bago, 15 grams straight gagawin natin. Wala namang orientation tong JVT na bola kasi pares may butas yan, kabilaan. Alright, so straight 15 grams na yan. Balik na natin tong backplate. Pag ibabalik yung washer tsaka bolt, make sure na nakalabas yung spline ng sigunyal. Alright, so palapatin na natin tong belt. Medyo mapagpag yung belt, no? Sabi nila normal lang daw yan pag nag-aftermarket pulley ka na. Tara, test ride na. Let's go, test ride na natin to. So ang gawin natin guys, orasin natin yung 0 to 60 nitong 15 grams na bola. Ko-compare natin sa stock tsaka dun sa 16 grams na straight. Let's go. So far okay yung pakiramdam ko Nagustuhan ko yung takbo nung nagpalit tayo ng ng JVT na clutch assembly. Kasi bago tayo naglagay nun, nung naka-stock pa tayo na clutch assembly, ang napansin ko naging mahiyaw yung ADV. Talagang napakaingay, taas ng RPM. Parang yung RPM ko nun nasa 4K to 8K lang lagi. Walang low RPM. So hindi ko pa masyadong alam yung yung connection. Basta sinishare ko lang yung observation ko. Arangkada, okay naman tong 15, pero siguro ang gusto ko talagang matry yung 14 kasi habang mas bumababa daw yung bola, mas lumalakas yung arangkada, pero sabi rin mas magiging mahiyaw, kaya yun yung inoobserbahan ko. So hinahanap kong tono is yung pinaka best na arangkada na hindi mahiyaw. Overtaking is okay, pero yun yung pansin ko, mas smooth yung takbo nung na ako, JVT na clutch assembly. Doon kasi sa doon sa stock na clutch assembly, parang mas wild mas aggressive yung takbo. So hindi ka na mamumblema sa overtake dito. Goods na goods. Pero for me mas gusto ko pang palakasin ng konti yung arangkada. So may mga nagsasabi na palitan ko ng 1-2K yung center spring. Tapos yun nga, gawin kong 14 grams naman yung bola na itatry natin next. Pero center spring wala pa akong nabibiling bago. So itong 1K pa rin yung gamit natin. Yung sa slight delay naman, pag under ka from stop, normal lang daw yun pag naka mas mataas na clutch spring. Which is tama naman sa observation ko. Kasi para kumbaga, ang perfect analogy parang tirador Parang ini-spring ka.
binabatak muna tsaka ilo-launch. So ang explanation doon, since mas matigas yung clutch spring, may again konting delay lang, pero pag kumagat na yung lining mo, yun, kumbaga merong punch yung take off mo. Bilisan natin bumalik. Excited na ako i-try yung 14. Siguro nga from 16 grams to 15 grams, minimal lang yung difference. To be honest, hindi ko masyadong masabi yung yung difference. Although pares akong napapangiti naman dun sa 16 and 15. So siguro yung next na itatry natin. So pag kinabit ko na yung 14 grams, at to cart tayo ng 1-2K na center spring. Tapos palitan na rin pala natin yung pulley bushing natin ng ceramic. Kasi stock pa yung gamit ko eh. Pero wala yata ang JVT na ceramic bushing, no? So doon sa mga nakakalam, ano bang okay na brand? Pa-comment na lang. May nag-recommend yung 41 SM yata yun na ceramic bushing. Hindi ko pala na-reset yung trip meter natin. So ang gas consumption natin 30.2 kilometers per liter. Huli kong nireset to nung nagkabit tayo ng clutch assembly yata. Ito medyo paahon to, although mild lang naman, pero ang ganda pa rin ang arangkada natin. May isa pa nag-comment, nagsasuggest magkabit daw tayo ng torsion controller eh. Pero i-research ko muna yun. Alright, so we are back dito sa Newbie Rides Garage. Tara guys, round 2. Medyo mainit pa pala. Palamigin lang muna natin. So habang pinapalamig natin sa ADV, kabit lang pala muna ako ng camera mount. Quad lock to na mirror stem phone mount. Pero pinalitan ko lang yung dulo para malagyan natin ng magnetic mount para sa Action 6. Hindi ko kasi makabit ng isang araw kasi nabibitin pala yung bolt, kaya bumili pa ako. Kasi may domino switch din tayo dito, yung sa MDL. Kaya pag nag-ipit pa ako ng isa, hindi naaabot yung bolt. Kaya bumili muna tayo na mas mahaba. Ito guys yung binili ko. Kumuha ako ng 25mm yung haba kasi yung ginagamit ko ngayon, yung kasama sa side mirror, 20mm lang pala yun. So ito 25, mahaba ng konti. Pero para sigurado, kumuha na rin ako ng 40 in case kulang pa yung 25. So ito yung kasamang bolt sa side mirror. Tapos ito naman yung binili natin. Yan, mahaba ng konti. So parang uubra na naman. Pero mali pala yung size ng nabili ko dito sa taas. Pero okay lang. Mahalaga same sa thread. Gamit lang tayo ng mas malaking wrench. Ayan. Alright, goods na. Kabit na natin. So madali na maglipat ng camera dito kung gusto ko ng ibang angle naman. Tatirahin na natin to. Mainit pa konti pero kaya na siguro. Gamitin natin ng tuwalya. Medyo mainit pa rin. Medyo mainit lang hawakan kaya palamigin muna natin. Alright, so ito yung 15 grams na bola natin. Init pala yung bola. So ito na guys, papalit natin 14 grams. So straight 14 grams. Testingin natin. Unang lapat, 14 grams. So same pa rin naman sa kanina, no? Pero gusto kong ma-feel yung difference sa arangkada nitong 14 grams. And kung meron pala kayong torque wrench, i-torque spec nyo na rin yung CVT bolts. Madali kasing bumilog yan eh. 10 Newton meters lang yan. Alright, all done. Test ride time ulit. Tara guys, testingin na natin to. May mount na ulit tayo pang camera. Teka. Alright, so mukhang okay naman, no? Kasentro naman. Tara, let's go. Alright, so testingin ulit natin 0 to 60. Alright, bilis din eh, no? Lalagyan ko na lang ng timer sa video para mas makita natin. Kasi malamang sa malamang point ng second lang ang diferensya niyan eh. So obserbahan natin, mahiyaw na ba tong 14? Mas ma-RPM na. Bilis niyang umakyat ng 8K eh. Ayan no? Pero mas gusto ko yung mas gusto ko nga yung takbo nitong 14 grams. Ang dami nga nag-recommend sa akin na try ko mas magaan pa. Pero mukhang goods na muna tayo dito. Mukhang dito na muna tayo magstay sa 14 grams na straight. Tingnan natin pag medyo matagal natin gamit, kamusta yung
yung fuel consumption. Pinakamalaki ang ngiti ko dito sa 14 grams. Tamang tama lang. Ikot tayo dito. Tingnan natin yung arangkada from stop. Again, obserbahan natin kung may delay. Parang mas ano to, mas mabilis, mas responsive. Oh. Oo nga, mas responsive to. After ng maraming tono session, mukhang so far nahanap na natin yung sweet spot, yung nagustuhan ko. So nakaano tayo ngayon, 14 grams na JVT na flyball, pulley set, 1K na center spring, naka JVT rin tayo na clutch bell, groove na, naka JVT clutch assembly na rin tayo. Tapos yung nasa clutch assembly, 1K RPM yung spring nun. And by the way, I'm 75 kilograms pala. So kung kasing timbang kita, baka magustuhan nyo rin yung ganitong setup. Yun oh. Yung sa 15 grams parang kulang pa, pero dito, oo, goods ako dito. Kailangan na lang ma-long ride natin to para matesting natin kung kamusta yung dulo. Siguro naman may dulo pa rin to kasi hindi naman ganun katigas yung center spring natin. 1K lang. Yung stock na center spring 800 RPM. Tapos yung bola natin 14 grams. Pero gusto ko pa rin masubukan talaga yun, no? Yung 1-2 na center spring. Kung kamusta pag naka-partner dito sa 14 grams na bola. Sarap ng takbo, guys. Nakuha na natin yung gusto nating tono. Saktong-sakto lang pang city riding. Mas ma-RPM nga lang siya ngayon. Ayun o. Nung nasa 16 grams and 15 grams tayo, tahimik pa eh. Dito ang bilis nyo, tingnan nyo yung RPM guys ha. So idling nasa less than 2K RPM. Konting-konting piga mo lang. Diba? Ayun nga lang guys, kakatono natin, kakatest drive. Yung gasolina natin, baba na. Ayoko pa naman pumuntang gas station. Para ka nang kumain sa 5-star hotel eh. Pero pansin ko lang pala nung nagpalit ako ng JVT na clutch assembly, parang may naamoy lang akong konti. Hindi naman amoy sunog. Hindi ko ma-describe yung amoy eh. Konting-konti lang naman. Faint na smell. Ano ba yun? Amoy JVT? Baka yun yung amoy nung ceramic na clutch lining. Pero yun lang naman. So far, we're very satisfied. So, nakuha ko na yung gusto kong tono kay ADV 160. Sa ngayon sa ngayon. Pero syempre, alam naman natin, never ending ang pagtotono. So nabanggit ko nga kanina, siguro ang mga next natin dito, plano kong testingin yung 1-2K na center spring. Tapos yung pulley bushing, papalitan din natin. Kasi stock pa yung gamit ko ngayon. Palitan natin ng ceramic. So yun lang guys, maraming salamat sa mga sumama sa CVT session natin today sa test ride. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.